Itinatanggi ni Congressman Leandro Leviste ang mga akusasyong iligal niyang nakuha ang mga dokumento ng yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon naman kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, posibleng imbestigahan ng House Ethics Committee si Leviste kung sapilitan niyang nakalap ang mga papeles. Gayunpaman naniniwala si Leviste na may humahadlang sa pagsasapubliko ng naturang mga dokumento kaugnay sa proponents ng DPWH flood control projects. Maaaring maharap sa ethics complaint si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ayon kay Bicol Saro Congressman Terry Ridon dahil sa mga alegasyong illegal na nakuha ni Leviste ang files ng yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral kaugnay sa flood control projects ng pamahalaan. Paulit-ulit yung sinasabi na meron siyang authority to obtain the files. For the longest time yan po yung binabanggit niya. Pero apparently, si Secretary Dizon na po mismo yung nagsabi. Twice or thrice, flatly denying giving any authority to Congressman Leviste. Una nang sinabi ng ilang DPWH personnel na sapilitan umanong kinuha ni Leviste ang files at kinopya ang mga dokumento mula sa opisina ni Cabral noong September 4. Nagkaroon din di umano ng komosyon sa pagitan ni Cabral at Leviste at nang puntahan ng staff sa loob ng opisina ay nakitang nasugatan ang mga kamay ni Cabral at may tulo ng dugo sa kanyang damit at ilang papeles. Pwede hong yung DPWH personnel yung mag-file po ng complaint po na ito. Hindi naman humalit na bagay ito. This involves a sitting congressman. This involves a dead DPWH undersecretary at the center of the flood control controversy at merong aktual na insidenteng nangyari. Una nang sinabi ni Leviste na batay sa mga dokumentong nakalap niya mula kay Cabral, matutunton ang mga politiko at grupong may budget insertions kabilang di umano ang Bicol Saro Party List. Naniniwala si Leviste na may pumipigil umano kay DPWH Secretary Vince Dizon na isapubliko ang Cabral files. Itinanggi rin niya ang mga akusasyong iligal niyang nakuha ang mga papeles at nagpasalamat siya sa DPWH sa pag-authenticate sa naturang mga dokumento. Ayon sa kongresista, naipakita na niya ang mga dokumento sa Independent Commission for Infrastructure at sa Ombudsman Investigating Team, kaya't nananawagan siya sa mga ahensyang ito na isapubliko na ang mga dokumento. I consistently say I showed it. Kasi hindi nga po nila hiningi ang mga kopya. Wala po akong iniwan sa kanila dahil wala po silang hiningi. At sinasabi ko nga sa kanila, dapat tignan pa nila ito ng mas mabuti. Nagpasalamat din si Leviste sa mga sumusuporta sa panawagang ilantad ang mga dokumento, kabilang si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson at House Deputy Majority Leader Egay Erice. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng Ombudsman ang lahat ng files ni Cabral upang siyasatin matapos ang kanyang bigla ang pagkamatay noong December 18.